Sa video na to, ituturo ko sa inyo paano mag-renew ng DTI Business Name Registration online. What's up mga Lodi? Welcome to my channel. Pag bago ka na sa channel na to, please consider subscribing, like, share, and comment on this video. Mga Lodi, kailangan ko mag-renew ng DTI permit. So nag-research ako, pwede na palang mag-renew ng DTI permit online. So gusto kong i-share sa inyo kung paano gawin ito. Comment ka lang sa ibaba kung magre-renew ka rin ng DTI permit na kagaya ko. Mga Lodi, actual na renewal ang gagawin ko, so make sure watch until the end of this video para malaman nyo ang step by step na gagawin ko. First, punta tayo sa website ng DTI na bnrs.dti.gov.ph. Then, under Business Name Services, click Renewal. Scroll down, then click Agree. Then, lalabas ang Services Renewal page. Dito sa page na to, ang medyo nakakalito kasi hindi malinaw yung instruction. Ang choices na nakalagay ay reference code and others. Hindi sinabi kung saan kukunin ang reference code. So, ang reference code ay makikita sa pinakailalim ng certificate ng registration name. Update lang mga Lodi, ang reference code pala ay pwede rin yung reference code payment na binigay sa iyo ng DTI once na nakapag-fill up ka na. Sa mga lumang issue ng Certificate of Business Name Registration, ang makikita mo sa pinakailalim ng certificate ay TRN plus 7 digits, something like that. Kung ganito nga ang nakalagay sa iyo, i-click mo lang ang others, piliin mo ang TRN, then input mo ang 7 digits na makikita mo sa pinakailalim ng certificate mo. So, kung wala ka pang reference code, punta ka sa others. Then, mamimili ka dito sa PRN tsaka TRN. So, itong i-renew ko ay TRN ang nakalagay. So, ipipiliin ko yung TRN. So, since naka-pre-fill up na ako ng isang araw, dito na ako sa reference code. Ilalagay ko yung reference code na binigay nila ng isang araw. Then, try kong search. Then, ayun. Lumabas ang business name. Then, i-click ko lang itong business name. So, after mo i-click, nandiyan yung mga details. Ready na, kasi nakapag-fill up na ako. Then, click resume. So, after mo maklik yung resume, pipili ka lang ng payment mo, GCash, Visa, Paymaya, Landbank, DTI Teller. So, ang worth ng DTI renewal ay 500 plus stamp fee na processing, 500 plus stamp fee na 30 pesos. So, since may GCash ako, may load yung GCash, bilhin ko yung GCash. Then, click mo ang proceed payment. So, after maklik ang proceed payment, kailangan mong i-input yung globe number. Click next. Then, may verification. May verification, i-send sa'yo yung globe. Type mo lang. Pag na-type mo, submit code. Then, input mo yung PIN number mo sa GCash. Click next. Confirm payment of 530 pesos. Confirm and pay. So, sabi niya, a verification code has been sent to your registered email address. Enter verification code. So, open natin yung email address. Then, check natin yung verification code. So, after ng payment ko sa GCash, si DTI nag-send ng email sa aking email, dun sa email na binigay mo nung nag-fill up ka. Then, nag-send siya ng verification code. So, kukunin mo lang yung verification sa email mo, verification code sa email mo, then input mo dun sa website ng DTI. So, hindi ko napapakita yung email, ipapakita ko na lang sa inyo yung pag-input ko ng verification code sa DTI na website. So, nakopy ko na yung verification code, ipipaste ko na dito sa DTI na website, click ko lang yung proceed. So, yun, lumabas, transaction status, completed, paid. Sa pinakababa, nag-scroll down ako, may undertaking, may certificate, may official receipt. So, i-click ko yung certificate. Nag-download yung certificate, and boom, meron akong renewal ng DTI permit. Click ko rin yung OR. Yun, nandito na yung OR. So mga Lodi, ayun, sundin nyo lang yung kung anong ginawa ko sa pag-renew ng DTI. Then, good to go na kayo. Kung may mga questions kayo, paki-comment na lang.
then susubukan nating sasagutin. So I think mga Lodi, hanggang dito na ako. Please subscribe, like, and share. See you in the next video.